Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. We may now be seated. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Good afternoon. We are gathered here today for the Tara Basa Tutoring Program National Culminating Activity. Today, we celebrate the success and accomplishments of the Tara Basa Tutoring Program over the last 3 years. We will also hear the stories of the program's impact on our partner beneficiaries. To formally begin our program, may we call on DSWD Undersecretary for Innovations and Tara Basa National Program Director, Undersecretary Eduardo Punay, to deliver his welcome remarks. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., thank you, sir, for joining us and belated happy birthday. To our tireless and hardworking Secretary Rex Gatchalian and members of the DSWD family present here this afternoon, to the equally hardworking Secretary Sani Angara of the Department of Education and our partners from the Schools Division offices, Honorable Mayor Nancy Binay of Makati City and Honorable Mayor Lani Cayetano of Taguig City, National Youth Commission Chair and CEO Yusek Jep Ortega, Land Bank of the Philippines Senior VP Marilu Villafranca, and of course our beloved beneficiaries, tutors, youth development workers, learners, and parents. Isang mapagkalinga at mapagmalasakit na hapon po sa ating lahat at welcome sa ating Tara Basa National Culminating Activity. Ngayong hapon, sama-sama nating sasaksihan ang tagumpay ng Tara Basa Tutoring Program na ating pinapatupad sa ilalim ng Executive Order No. 76 ng ating mahal na Pangulo. Sa pagtutulungan ng DSWD Department of Education at LGUs ay meron tayong natulungan ngayong taon na mahigit 55,000 na non-readers sa grade 2 learners sa ating mga public elementary schools na ngayon ay marunong nang magbasa. Ang mga magulang ng mga learners na ito ay ating nabigyan ng assistance at pagsasanay sa ating nanay-tatay sessions kung saan sila ay natutong magturo sa kanilang mga anak at maging mas epektibong tagapag-alaga. Gayun din ay mahigit 17,700 na estudyante sa state and local universities and colleges ang nagsilbing tutors at youth development workers at nabigyan ng cash for work assistance ngayong taon na kanilang nagamit sa kanilang mga gastusin sa pag-aaral. Sa kabuuan ay mayroon na tayong mahigit 350,000 na natulungang benepisyaryo sa nakaraan at 3 taon ng implementasyon nitong Tara Basa Tutoring Program. At para sa mas malalim na kaalaman sa programang ito, amin pong panoorin ang video na ito. Ang Tara Basa Tutoring Program na nagsimula noong 2023 ay isang developmental at community-based social protection program na naglalayong matulungan ang mga mahihirap at may mababang kita na pamilya. Gayon din ang mga mahihirap na college students para may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Noong 2024, naipasa ang Executive Order No. 76 na nagdedeklara sa Tara Basa bilang isa sa mga pangunahing programa ng gobyerno na nagpaigting ng malawakang pagtutulungan sa mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng Tara Basa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bilang isa sa mga naging bahagi ng programa, ang mga kabataang katulad ko ay maaari na ring magsilbi bilang isang tutor at youth development worker. Ang mga magulang o guardians naman ng learners na hirap o hindi pa nakakabasa ay nakatanggap ng 235 pesos kada araw na pagdalo sa nanay-tatay teacher session ng programa. Kumita ako sa pagiging tutor ng mga bata sa pagbabasa. Ako naman ang nagpapatupad ng nanay-tatay session sa mga magulang o guardian para sa mas epektibong paggabay sa paglaki at pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa Tara Basa, kami ay natuto. Nagkaroon kami ng 5 araw na training na nagbigay sa amin ng sapat na kasanayan, kakayahan
at kahandaan upang gampanan ang aming tungkulin bilang tutor at YDW. Sa Tara Basa, hindi lang humusay ang mga bata sa pagbabasa. Mas napatibay din ito ang ugnayan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pati sa pamayanan, nakakatulong din kami sa pag-volunteer. Katuwang ang iba't ibang ahensya at organisasyon, ang mga tutors at YDWs ay maaaring magturo din sa out-of-school youth at makilahok sa iba pang gawain ng DSWD katulad ng Walang Gutom Kitchen, Pag-abot Center, disaster relief efforts at iba pa. Sa isinagawang evaluation ng programa, lumabas na malaki ang naging epekto ng mga session sa pag-unlad sa pagbabasa ng mga mag-aaral. Ayon sa datos, ang mga mag-aaral na kabilang sa Tara Basa ay nakitaan ng positibong pagbabago sa kanilang kasanayan sa pagbasa. Malaking porsyento rin ng tutors at YDWs ang nagsasabing sapat na ang natanggap nilang halaga sa Cash for Work. Ngayong 2025 na ipatupad na ang Tara Basa sa iba't ibang paaralan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi lang iyon, siniguro din nating nakakasabay tayo sa current trends. Sa pamamagitan ng Tara Basa Digital Portal, sinimula ng pag-automate ng attendance checking at payouts. Mas mabilis na proseso, mas epektibong serbisyo. Bilang kabataan, malaki ang ambag natin para sa pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa pagkakaisa at sama-samang pag-aksyon, posible ang progreso at pagkatuto. Kaya sa mga kapwa naming kabataan sa bagong Pilipinas, Tara! Basa! And now, to deliver his message of support, may we call on Education Secretary Juan Edgardo Angara. His Excellency President Bongbong Marcos, ang napakasipag na Secretary ng DSWD, Secretary Rex, dalawang mahusay na Mayor ng Metro Manila, Mayor Nancy and Mayor Lani, Chairman Jeff, sa DSWD and DepEd families. Magandang hapon. Belated happy birthday, Mr. President. Napakasipag niyo po. Hindi kayo nagpapahinga, kaya hindi rin kami pwede magpahinga. But thank you, sir, for all the support to education, to health, to social services. At congratulations, Sec Rex. I remember one of my first meetings was with you to sign this Tara Basa partnership. And napakaganda. Alam ko, inumpisahan mo to sa Valenzuela, and now with the guidance of the President, it's going to be the ARAL program, which is the umbrella learning program ng ating Department of Education going forward. At ang magandang balita dyan, binigyan tayo ng budget ng ating mahal na Presidente. Umabot na po ng 4% ng ating GDP. Ibig sabihin, yan ang rekomendado ng UNESCO. First time po sa ating kasaysayan na meron tayong ganyang historic at malaking budget. So thank you, Mr. President. Alam ko, you're still finding ways to help our students and our poor people. So maraming salamat, and again, congratulations to DSWD. At syempre sa UMAC, kay President X sa kanyang pag-host nitong programa. Thank you, Mr. President. Thank you, Secretary Rex. Salamat po. Maraming salamat po. May we call on the Tara Basa tutor from the University of Makati, Mr. Charlu John Saliwan, to deliver his mensahe ng pasasalamat sa Pangulo. Isang mapagpalayang hapon po sa ating kagalang-galang na Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, sa lahat ng mga panauhin na naririto, sa kapwa tutor at YDW, mga magulang at mga mag-aaral. Masaya at taas noo akong nakatayo dito sa harap ninyo bilang kinatawan ng kabataan sa bagong Pilipinas na nagsilbi bilang tutor para sa Tara Basa Tutoring Program. Para sa akin, isang malaking pribilehiyo ang maging partner beneficiary ng programang ito. Hindi lamang kami natulungan sa gastusin sa pag-aaral, kundi nabigyan din kami ng pagkakataon upang makapagsilbi sa inang bayan. Isang kagalakan ang mapabilang sa programang ito ng DSWD dahil nakita ko na higit pa sa tulong pinansyal ang kanilang ibinibigay. Bagkus, naging bahagi rin kami ng mas malawak na solusyon para sa pagbabago ng ating bayan, lalo't higit sa pagtugon sa hamon ng pagbasa. Sa loob ng 20 araw, nakapagdulot kami ng ngiti at pag-asa sa mga batang natutong bumasa, at iyon ang pinakamatamis na gantimpala at tagumpay na aming nakamit. Dahil hindi lamang kami basta nagturo, kami rin ay natuto
dala ng karanasang ito. At sa pagtatapos ng programang ito, naniniwala ako na sa bawat hakbang ay may malaking pagbabagong maaaring makamit para sa kinabukasan. Ngayong national culminating ng Tarabasa, bit-bit ko rin hindi lang ang karanasan na magagamit bilang isang guro, dala-dala ko rin ang ngiti at pag-asa sa mga batang nagsumikap sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Kaya marami pong salamat sa inyo, President Bongbong Marcos, dahil binigyan mo ng pagkakataon ang mga ganitong klaseng programa. Gayon din lubos na pasasalamat sa suporta at paggabay ni na DSWD Secretary Rex Gatchalian, DepEd Secretary Sani Angara, at Undersecretary Ido Punay. Maraming salamat po. Salamat din sa bawat mamamayang Pilipino na patuloy na tumataya para sa kinabukasan ng bawat bata, kabataan at pamilyang Pilipino. Muli, ako po si Charlo John H. Saliwan mula sa Kolehiyo ng Makabagong Edukasyong Pangguro sa Universidad ng Makati, proud Tarabasa tutor at proud kabataan sa Bagong Pilipinas na handang maglingkod hindi lamang sa kasalukuyan, kundi para sa susunod na henerasyon. Maraming salamat po. Thank you. To deliver another mensahe ng pasasalamat sa Pangulo, may we call on the learner from the Francisco Benitez Elementary School, Maine, Jason Asher Entila. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos, maraming salamat po sa iyo sa Tarabasa. Ngayon po, nakakabasa na po ako. This pahina ng pag-asa signifies Tarabasa's impact to the lives of the learners, indigent college students, parents, guardians, and every Filipino family. At this point, may we now call on Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian to give us his message and to introduce our guest of honor and keynote speaker. His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., Department of Education Secretary Sani Angara, Mayor Nancy Binay, Mayor Lani Cayetano, to my colleagues from DSWD and DepEd, tutors and youth development workers, good afternoon. I am very honored and happy to be here with you today. This is already the third year of Tarabasa Tutoring Program. And looking back, I can't help but feel grateful that we are now celebrating our national culminating activity after 3 years of implementation. Since 2023, we have reached and served more than 300,000 partner beneficiaries. Each of them represents a child who can now read and is learning better. A parent who is more confident in guiding their children in their schoolwork. But what makes this program even more special is the part you play. Ang ating mga kabataan sa bagong Pilipinas. You have now become our partners in our advocacy against illiteracy. You have demonstrated your readiness to help today in building a brighter future for these kids, contributing to nation building. Alam ko na hindi madali ang ginawa nyo, balancing your studies, family life, and your role as tutors and YDWs. So we honor you today. Dahil kung tutuusin, kayo ang nagdala ng pinakamalaking pagbabago, hindi lang sa mga bata at mga magulang na natuto, kundi sa sarili ninyong pagpupunyagi bilang mga kabataan na handang maglingkod. Sa pamamagitan ng programang ito, ipinakita nyo na ang kabataan ay hindi lang pag-asa ng bayan, kundi kasama sa pagbuo ng mas magandang bukas. Pero ang tagumpay ng isang programa ay hindi lamang masusukat sa numero, kundi sa mga pagbabagong nangyari sa inyong buhay. Nakakatuwa ang mga kwento ninyo na higit pa sa cash for work, mas pinahalagan ninyo ang pagtuturo ng mga bata at ng kanilang mga magulang. Marami rin sa mga nanay at tatay ang nagbahagi ng malaki ang nakita nilang improvement, hindi lang sa pagbabasa, kundi maging sa relasyon nila sa kanilang mga anak. Ang tagumpay ng programang ito ay naging posible dahil sa inyong lahat. Sa mga bata na nagtiyaga na magbasa, sa mga magulang na nagbigay ng panahon at bukas na kaisipan, at sa mga kabataan na walang sawang
nagbahagi ng talento at lakas. Kayo ang mga tunay na bayani ng Tarabasa. As we celebrate this milestone today, I know we still have a lot to do. Marami pang mga bata dapat mabigyan ng pagkakataon na matuto. Marami pa ang mga pamilyang dapat mabigyan ng pag-asa. But I'm confident that with your support, the Tarabasa Tutoring Program will continue to fight illiteracy, reach more families in the years ahead. Now, it is my great honor to introduce to you the person whose clear directive and strong vision made this program possible. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating kalihim ng DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Please take a seat. Andito rin ang ating kalihim ng DepEd, Education Secretary, Secretary Sani Angara, ang dalawang mag-BFF na Lady Mayors, Mayor Larnie Cayetano, and may bagong halal na Makati City Mayor Nancy Binay. BFF forever talaga yan, ha? The beneficiaries and partner stakeholders of the Tarabasa Tutoring Program, fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyo lahat. Pangarap ng bawat na magulang ang magkaroon ng maganda at maaliwalas na buhay ang kanilang mga anak. Naniniwala tayo na ang susi upang maabot ang pangarap na ito ay ang edukasyon. Kaya araw-araw tayo'y nagsusumikap upang maipadala sa paaralan at mabigyan ng pagkakataon ng mga bata para naman matupad ang kanilang mga pangarap. Ngunit, maraming hamon sa sistema ng ating edukasyon. Nandyan ang kakulangan ng classroom, kakulangan ng guro at mga libro. Kaya naman, marami sa mga kabataan natin hirap makabasa, hindi makahabol sa kanilang pag-aaral. Tinutugunan natin ang lahat ng mga ito kasama ng DepEd at iba pang mga ahensya. Isa na lang ang DSWD sa pamamagitan nitong programang Tara, Basa na layuning matulungan ang mga bata na makahabol sa pagbabasa. Sa ilalim ng Tara, Basa, nilinang natin ang husay ng ating mga college student upang maging mga tutor at youth development workers. Bilang tutor, sila ang tumutulong sa ating mga estudyante na gumaling ang kanilang pagbabasa. Kapalit nito, nahasa rin ang mga tutor sa pagtuturo at paglilingkod sa kanilang komunidad. Kaya alam niyo po, lahat ng kilala kong teacher, lahat ng kilala kong professor, isa na doon yung si First Lady, asawa ko. She has been teaching law for I think about 23 years mula nung naging governor pa ako. At lahat ng nakakausap ko na teacher, minsan nagturo din ako at kaya sang-ayon ako dito sa usapang ito, that the teachers learn more than the students. Every time you teach a class, you learn so much more because what you are teaching the students, alam mo na yun. But somehow, students still find a way to find new things, to find different things that hindi mo naisip dati, hindi pa naituro sa iyo. At ang naging estudyante mo, sila pa ang nagtuturo sa iyo. So it is very much a symbiotic relationship between the teacher and the student. And that is why this is such an important program. Tinulungan din ng Tarabasa ang mga magulang na mag-aaral, ng ating mga mag-aaral. Ginabayan sila ng mga youth development workers sa pamamagitan ng mga nanay-tatay session. At siyempre, ang higit na nakinabang dito ay ang mga estudyante natin na nangangailangan ng tulong. Hindi na maikaila na ang pagbabasa ay pundasyon ng kaalaman at ng pag-uunlad. At sa tulong ng programang ito, kasama na ang Academic Recovery Program ng DepEd,
Panatag ako na mapupunan natin ang mga naging pagkukulang sa pagtuturo ng ating mga kabataan. Sa loob ng 2 taon, mahigit 348,000 Pilipinong nangangailangan na naabot ng programang ito. Isang programang tumutugon sa problema ng edukasyon at nagbigay kita sa mga college student at magulang. Pinag-isipan at ipinatupad ng may malasakit at pagmamahal sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating kabataan. Ito po ang diwa ng Tara Basa Tutoring Program. Ito ang tunay na diwa ng serbisyo publiko. Ang tagumpay ng Tara Basa ay bunga ng pagkakaisa. Kaya sa magigiting na tutors at youth development workers, ipinapaabot ko ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyo. Kayo ang bumubuhay sa programang ito. Sa atin namang mga magulang, patuloy po ninyong itaguyod ang pagbabasa at pag-aaral ng ating mga anak. Kayo po ang una at pinakamahalagang guro na kanilang mararamdaman at matututunan sa kanilang buong buhay. Sa ating mga mag-aaral, mga anak, naway maging daan ang programang ito sa tuloy-tuloy ninyong pag-unlad. Sa ating mga kasamahan sa DSWD at DepEd, paigtingin natin ang implementasyon nitong programang ito, itong Tara Basa Program. Tiyakin natin na mas marami pa tayong maabot, na mahihikayat at matulungan na ating kababayan. Ngayong araw, ipinakita natin na kaya natin pagtagumpayan ang anumang hamon kung tapat tayong naglilingkod sa taong bayan at ginagamit natin ang tama ang salapi ng ating bansa. Nais ko rin batiin ang ating mga guro ngayon dahil National Teachers Month. Para sa inyong tapat na paglilingkod at pag-aaruga sa ating kabataan, maraming salamat. Madalas ko nang nasabi yan na talagang dapat ay tulungan natin ang ating mga guro. Dahil napakasimple lang yan. Ang ating kinabukasan ay ang ating kabataan. Ang husay ng ating mga kabataan ay nasa kamay ng ating mga guro. Kaya kailangan talagang suportahan, kailangan talagang tulungan, at kailangan natin kilalanin na sila ay isa sa mga bayani sa lipunan ng Pilipinas. Ang lahat ng inyong pagod ay magbubunga ng liwanag at pag-asa para sa lahat ng batang Pilipino. Ituloy ang pagbabasa, ituloy ang pag-asa, ituloy ang pagbuo ng mas maliwanag na kinabukasan para sa ating mga bagong Pilipino. Muli, congratulations. Maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang hapon po sa inyo lahat. At this point, may we Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant us a group photo downstage with all our attendees. Likewise, may we request everyone to please stand, gather at the center, and join the President in our group photo. Ready? At the count of 3, 1, 2, 3. Thank you, Mr. President, for granting us a photo opportunity.
That concludes our program. Thank you, Mr. President, for gracing the Tara Basa Tutoring Program National Culminating Activity. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago. Once again, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat mamamayan dito sa atin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Itagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at